Mga sombrero, since nandito na ako sa palayan namin at nakita ko maraming niyog, ay naisipan kong umakyat ng puno ng niyog at kumuha ng buko at gumawa ng special na buko juice na gawa mismo sa preskong mga coconut or niyog, mga sombrero. Nakita ko nga matataas sila, so kailangan ko maghanap ng mas mataas pa. Charong, kinuha ko yung itak namin na hiniram ko naman sa stepfather ko. At naghanap pa, naglibot-libot ako, maghanap tayo ng mas mababa pa na niyog. Iniwan ko muna yung tripod kasi nga mahirap umakyat kapag meron akong tripod. Tingnan ko muna kung kakayanin ba ng powers natin. Kinuha ko na yung karit kasi yun yung gagawin nating pang putol ng... Kung itatanong nyo kung expert ba akong umakyat ng puno ng niyog since bata pa, itanong nyo na lang sa mga malaki kong mata. Ayan, so yan, kinuha ko naman yung tarsier, diba, nung nasa Bohol. Yung mga, yan, pakit-kit pa more yan. So medyo malakas po ang hangin, mga sombreros, kaya nahihirapan tayong kumuha ng preskong buko. Inaantay ko muna na tumila or tumigil na yung hangin kasi nga mahirap. Kasi nga hindi naman tayo si Spider-Man or si Iron Man na pwedeng lumipad, di ba? Siya, nakuha nga ako, pero nakita ko maraming putik at nung binuksan ko ng mga sombreros ay hindi siya, mabata pa yung ano, so tubig na lang ininom ko kasi masustansya din ang tubig ng buko, mga sombreros, presko at saka walang halong chemical, mayaman siya sa mga nutrients. Ayan, naghanap pa ako ng iba pang puno ng niyog kasi nga bata yung nakuha natin, so hindi po pwedeng. Nakita ko yung palay namin ay yun nga, nakakalungkot pero kailangan tanggapin kasi inalaw ni Lord na mangyari to sa amin. Yan, nakita ko kalbo talaga yung ano, yung palayan namin dito banda. Yung doon sa ano, sa itaas medyo may kokonti pa, pero yun nga, failure talaga siya. Naghanap pa ako ng puno ng niyog, mga sombrero, sa pwede kong akitin. Posing muna, syempre. Yan, cute lang. Bakit ba? Pa-cute na, hindi naman pa-cute. Acute siguro na. Ayan, nagsimula na ako umakyat, mga sombreros. Dala ang aking camera, iniwan ko yung tripod kasi mahirap dalhin yung tripod, tsaka yung isa kong kamay ay panghawak ko sa niyog. Ayan, sige, akyat pa more. Ayan, kailangang medyo may laman-laman yung makuha nating niyog, mga kasambreros. So, nakikita na ako ng target nating kunin. Ayan, kinuha ko na yung karit, dala ko yung karit kasi nga kailangan natin sa pagkuha ng niyog, mga sombreros. Mahirap siya kapag kamayin mo lang, pero pag wala kang choice, kamayin mo, paikot-ikot. Ayan, ginawa ko, pinaikot-ikot ko na lang siya, mga sombreros. Pero pag ang tao, huwag mong paikutin, ha, kasi masama yun. Niyog lang pwede. Charong. Ayan, mga sombreros. So medyo mahirap to kasi malakas ang hangin dito sa palayan. Binuksan ko na nga siya, mga sombreros. Hindi ko na nakuhaan yung pagbaba ko kasi nga mahirap ang camera na hawak-hawak ko sa kaliwang kamay at saka kanan. Pinagpapasapasahan ko lang. Pero pag ang tao, wag mong pagpasapasahan, ha, masama yun. Binuksan ko na nga siya na unti-unti, mga sombreros, at napapansin ko na medyo bata rin siya, pero mas okay na to kaysa dun sa una nating nakuha. So kailangan pormahin ko siya na parang yung binibenta sa sa streets, sa kalye, na parang alam yung buko juice na malaki yung butas, tapos dun mo ilalagay yung sahog mamaya. Special yung buko juice na to, mga sombreros, kasi may kasamang pagmamahal. Hindi ito yung talagang special na mamaya. Sige, tingnan nyo lang mamaya, no? Abang-abangan nyo na lang. Ayan, kinuha ko na yung aking special na mga ingredients. Syempre, ang swak. Ayan, pang mayaman tong swak natin kasi 100 pesos ang isa. Charong, 15 pesos lang po, 14 pesos. Yan, syempre haluan natin ng Milo, no? Pero hindi to sponsored ng Milo at saka Bear Brand, mga kasombreros. At syempre kumuha rin ako ng straw, nahalo-halo ko yung mga ingredients natin kasi special buko juice nga ito, no? Hindi ito nabibili sa mga kali or sa mga restaurant. Kinuha ko na rin pala yung kutsara kasi naalala ko may kutsara pala ako. So kiniskis ko yung gilid ng buko para madala or ma-mix dun sa mismong ingredients na. At ito ang konting kalamang dapat ay alam nyo. Ang niyog, mga sombreros, na may scientific name na Cocos nocifera, at ang salitang coconut ay nagmula sa Old Portuguese word na coco, nang ibig sabihin po ay head or skull. Sa skull or sa image ng tao, mga sombreros, hinango ang coconut kasi kung napapansin niyo, ang matigas na bahagi po nito
ay merong 3 dots, no, na nagre-represent ng mata, no, dalawang mata, yung ilong na naka-protrude at saka yung bunganga. Kung kaya po tinawag siyang coconut. At ito pa ang konting kaalamang dapat ay alam mo, ang mga bansang Indonesia at Pilipinas ang top 2 producers ng niyog sa buong mundo, mga sombreros. Ang Indonesia ay nakakapag-produce ng 17 or over 17 million metric tons at tayong mga Pilipino ay over 14 million metric tons. That's according sa World Population Review. So maniwala kayo sa hindi, mga sombreros, noong kasagsagan ng World War II 1944 ay gumagamit ang mga Japanese troops ng coconut bombs or mga granada, mga sombreros, laban sa mga Amerikano noon sa dito sa atin sa Leyte. Masarap mga sombreros yung inventa na. Ayon sa WebMD ay napakayaman ng nutrients ng tubig ng buko or ng coconut juice or ng coconut water. Mayaman ito sa magnesium, calcium, potassium, sodium or electrolytes po ang tawag sa kanila. Pero kapag meron ka daw chronic kidney disease ay kailangan bawasan mo ang intake ng potassium, no, mga friends. Pero yun nga, mayaman po siya sa mga nutrients na gano'n. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam, kung kaya dapat alam mo. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope and love. Si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros at bukoy dyan, yung kayo dyan. See you sa susunod na segment. Paalam. Naging Dragon Ball Z na tayo dito. Paalam, paalam. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? Toto seems so worried about this big book. Our vocabulary term is castigate. Castigate. Nawawala ulit si Toto. Kailan kaya siya uuwi? Ang castigate, mga sombreros, ay verb. Ito yung labis-labis na galit or parang as in matindi yung galit mo kasi nakitaan mo ng mali or nakitaan mo ng kasalanan ng isang tao o yung tropa mo or yung kaibigan mo or yung kapatid mo, no? Parang dito nagsimula po or dito galing yung word na castigo. Di ba, pag kinakastigo tayo medyo masakit. Ang mga possible synonyms po natin dito ay reprimand, rebuke, scold, no? Chastise, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Toto was castigated by his manager and soon sued him to court for embezzling millions of dollars. Castigate. Dollar, dollar, dollar. How much do you know about the currency US dollar? Ang US dollar, mga sombreros, kahit na nung una pa siyang nilikha or ginawa or naging currency ng bansang United States of America, ay isa talaga sa pinakamalakas na currency sa buong mundo. Pero alam nyo ba na bago magkaroon ng US dollar na currency ang Amerika, ay meron muna silang tinatawag na legal tender note na issued from 1862 to 1971 at mas kilala ito sa tawag na greenbacks. Dolyar-dolyar, mga sombreros, usapang pera. Pero basahin po natin how to honor God with our wealth or our money. Basahin po natin Proverbs 22 verse 7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Sabi dito, Luke 6:30, bigyan mo ng bawat o bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. No, very textual to, mga sombreros, pero may mga malalim po na meaning ito. Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. This is God speaking. Subukin ninyo ako, Jesus Christ or God, sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Grabe ang pagpapala ng mga taong nagbibigay sa Panginoon, no? 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi pa dito, Proverbs 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Mga kasombreros, hindi masama ang mayaman. Actually, blessing po ni Lord ang maging mayaman or yung pagyamanin tayo, because He is the God of riches and He is the source of every single drop
ng ating kayamanan o ng ating mga kung ano mang meron tayo, no? Because He is God. He is a God of provision, no? He is our Jehovah Jireh. Kung kaya siya po ang nagpo-provide sa atin. And that is why bilang ang ating kayamanan ay nagmula sa kanya, so gamitin natin ito bilang parangal, no? Bilang magbibigay sa kanya ng honor, na mapiplease po siya, mga sombreros, na matutuwa siya dahil biniyaan niya tayo, di ba? Kasi pag ang tao, for example, yung nanay mo or yung anak mo, binigyan mo ng pera, binigyan mo ng ganito, kapag hindi niya ingatan ng maayos or hindi niya parang ginamit sa tama, paano siya bibigyan ulit, di ba? Parang manghinayang ka na nabigyan mo siya kasi nga hindi niya ginagamit sa tama or hindi parang nagbigay ka tapos nakita mo ay parang hindi ka na nasiyahan kasi hindi niya ginamit sa tama or hindi niya ginamit sa mabuting pamamaraan. That is why it is very important to honor God in our wealth or kahit na yung buhay talaga natin in general ay talagang magbigay sa kanya ng kasiyahan, magbigay sa kanya ng smile. Although tama naman na parati siya mag-bless sa atin, bless, pero dapat tayo din may ginagawa upang siya rin ay ma-bless at masiyahan sa ating buhay. That is why, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Carrots, mayaman sa vitamin A. Ito po ay may scientific name na Taucus carota. Alam niyo ba kung bakit kulay orange ang carrots? Ito po ay dahil sa presence ng chemical compound na beta-carotene or simply called carotenoids. Ito rin po ang dahilan kung bakit kulay orange or mamula-mulang orange ang kamatis, cantaloupe at saka kamote. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalan na nagmasayang lahat na nag-faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!